Hello mga kabunsuan! Ang kwentong ating mapapakinggan ngayon ay kwento ng wagas na pag-ibig, pero hindi umabot hanggang dulo. Ang sakit naman, di ba? Pero ganun talaga ang buhay. Kahit sobrang mahal natin ng isang tao, handa natin siyang palayain. Yan ang totoong pagmamahal. Sana ay mag-enjoy kayo ngayon sa ating kwento na ipinadala ni Gina Lynn. Ang masasabi ko lang, maghanda po kayo ng kumot, panyo pala. Kasi baka hindi lang luha ang tumulo sa inyo. I-comment ninyo yan ha mamaya kung ano-ano pa yung mga tumutulo ha. Sige, simulan na natin ang ating kwento. Magandang araw po Ate Lyra. Ako po si Gina Lynn, Tubong Isabela. Ang kwento pong ibabahagi ko sa inyo ay tungkol sa karanasan ko noong ako ay namamasukan pa bilang kasambahay sa Laguna. Napunta po ako doon taong 2004 dahil ipinasok ako ng pinsan ko bilang kasambahay sa kapatid ng kanyang amo. Kasambahay rin po ang pinsan kong si Myra at ilang bahay lang po ang pagitan ng bahay ng mga amo namin. Kaya kapag day off po namin ay nakakapaggala kami ng magkasama. Mahigit 1 buwan na ako sa lugar na yon nang makilala ko si Arman. Nagtatrabaho po siya bilang cook sa kalapit naming karinderya. Palabiro po si Arman, Ate Lyra. Stay in po siya sa trabaho niya. Palagi niya akong inaabangan kapag magtatapon ako ng basura sa labas. Kinukulit niya ako. Nung una, hindi ko siya pinapansin dahil ayaw ko pong makipagmabutihan. Naisip ko na kaya ako nandoon ay para magtrabaho. May pinag-aaral po kasi akong kapatid. 2 silang nasa elementarya pero ang isa ay gagraduate na at mag-high school na. Mabilis akong makaramdam sa mga pagpapahapyaw at pagpapapansin ng mga lalaki. Kaya po, panay ang iwas ko kay Arman dahil nararamdaman kong gusto niya akong pormahan. Isang gabi, na magtatapon ako ng basura, hindi ko napansin na nasa malapit lang pala siya. Bigla niyang hinatak ang braso ko at dinala niya ako sa gilid para kausapin. Gina, sandali lang. Pwede ba tayong mag-usap? Pansin ko kasi iniiwasan mo ako. Galit ka ba? May problema ka ba sa akin? Wala naman, Arman. Kasi madalang ka nang lumabas. Napapansin ko, hindi ka na sa gabi nagtatapon ng basura. Ngayon lang uli. Pero di ba, tuwing gabi ka lang naman nagtatapon ng basura? Minsan, iba na ang gumagawa nun eh. Ano bang problema mo doon? Bakit mo naman inaalam ang trabaho ko? Ano naman kung hindi ako magtapon ng basura? Saka, ayaw ko nang gawin talaga kasi pagod na ako. Kaya minsan, iba na lang ang gumagawa nun. Ano naman ngayon? Wala naman akong problema doon. Kaya lang kasi, napapansin ko na iniiwasan mo na ako eh. Bakit ba? Bakit naman kita iiwasan? Bakit kailangan kitang iwasan, Arman? Ayun na nga rin ang gusto kong itanong. Nakukulitan ka na ba sa akin? Napipikon ka na ba sa mga biro ko? Ginagawa ko lang naman yun para mapasaya ka eh. Bakit mo naman kasi gagawin yun? Ano ka, clown? Saka, kung clown ka, pues, hindi ko birthday. Eto naman oh, napakasungit talaga eh. Sa ganun ako eh. Ano magagawa ko? Ano bang kailangan mo? Yun lang bang sasabihin mo? Kasi kung oo, papasok na ako sa loob. Baka hanapin na ako ng amo ko eh. Sandali lang naman. Sige, para matapos na itong usapan natin, sasabihin ko na.
Sige, ano ba yun? Gusto kita. Gusto kita, Gina. Gusto kitang ligawan eh. Pwede ba? Yun. Yan ang totoong dahilan kung bakit kita iniiwasan. Hindi pwede. Ayoko. Bakit naman? May boyfriend ka na ba? May magagalit ba? Wala naman akong boyfriend. Magagalit? Oo, meron. Magulang ko. Hindi pa kasi ako pwedeng mag-boyfriend, Arman. Nandito ako para magtrabaho, hindi para lumandi. May pinapaaral pa akong mga kapatid eh. Sa iba ka na lang manligaw. Grabe namang dahilan yan. Dahil dun, hindi ka na pwedeng mag-boyfriend. Hindi naman kita pipigilan sa mga obligasyon at responsibilidad mo sa pamilya mo eh. Ako rin naman meron yan. Pero, huwag naman natin ipagkait sa sarili natin na maging masaya at magkaroon ng normal na buhay dahil lang dyan. So, normal na buhay pala sa'yo ang magkaroon ng girlfriend? Oo naman. Lahat naman gusto yan eh. Ikaw ba, ayaw mo? Hindi ako nakasagot sa tanong niyang yon, Ate Lyra. Ang totoo kasi nun, gusto ko rin naman siya. Pero, alam kong magiging hadlang yun sa mga goal ko sa buhay. Inis na inis siya sa akin. At dahil naiinis siya, akala ko ay titigilan na niya ako. Pero hindi pala. Ilang linggo niya akong hindi pinapansin. Akala ko talagang tuluyan na niya akong iniiwasan pero mali pala. Sa kabila ng pananahimik niya, kinakausap niya pala ang pinsan ko. Nalaman ko yon dahil inilalakad na siya sa akin ni Myra. Pwede ba, Myra? Alam mo ang dahilan ko kung bakit ako nagtatrabaho dito, di ba? Tapos, ilalakad mo sa akin si Arman? Ano bang nakita mo sa kanya at botong-boto ka dyan? Hindi nga ako pwedeng mag-boyfriend. Hanggang kailan, Gina? Hanggang sa makapagtapos ng pag-aaral ng mga kapatid ko. Naku, baka puti na ang buhok mo nun. Saka, boyfriend lang naman, Gina. Hindi ka pa naman mag-aasawa eh. Hindi ka ba naawa kay Arman? Bakit naman ako maawa sa kanya? Inaano ko ba siya? Ano pa? Pinahihirapan mo. Yun ang tamang term. Ikaw na lang kaya ang magpaligaw sa kanya? Total, mukhang close na naman kayong dalawa eh. Kayo na lang kaya? Alam mo, Gina, pag si Arman nakakita ng iba, kawawa ka. Baka umiyak ka. Ako? Iiyak? No way! Mabait si Arman. Masipag. Responsable. Gentleman. Bibihira na ang ganyan. Ang sipag-sipag pa naman. Saka, boyfriend lang naman ayaw pa. Aba talaga? Dahil hindi nila ako makumbinsi, Ate Lyra, akala ko ay tapos na sila sa pangungulit sa akin. Pero, gumawa pala sila ng pagsesilosan ko. May nakita akong babaeng palaging kasama ni Arman. Sobrang close nila. Hindi ko alam nun na itinataon nila ang pagkikita at paghaharutan sa tuwing nakikita ko sila. Nalaman ko lang dahil nung nagkabukingan na. Pinsan pala yun ni Arman at napagkasundoan nilang pagsilosin ako. Actually, muntik na po silang magtagumpay, Ate Lyra. Naiinis na ako nun sa babaeng yun, pero nagpipigil lang ako. Nabuko ko lang sila nang minsang mapadaan ako sa karinderyang pinagtatrabahuhan ni Arman. Lumabas kasi ako nun para bumili ng soft drink sa tindahan.
Hindi pumasok si Arman kaya hinahanap siya ng amo niya sa babaeng yun at doon ko nalaman na magpinsan lang pala sila. Ilang araw nang nawawala si Arman at hindi ko alam kung bakit. Wala akong balita sa kanya at aaminin kong nalungkot po talaga ako. Nung bumalik siya, hindi pa niya ako pinapansin. Doon ako nainis sa kanya. Kaya isang araw, kinausap ko siya. Tinanong ko siya kung bakit niya ako iniiwasan. Bakit naman kita papansinin, Gina? May dahilan ba ako para gawin yun? Hindi mo nga ako pinapayagan na manligaw sa'yo tapos kailangan pansinin kita palagi? Ganon. Oo nga naman. May point ka nga naman. Sige, tama yun. Huwag na tayong magpansinan para hindi na magulo ang buhay nating pareho. Paalis na ako na Nati Lyra nang bigla niya akong hawakan sa braso. Seryoso kasi ako sa'yo, Gina. Ayaw mo ba sa akin? Sabihin mo na agad. Kasi kung ayaw mo na, hindi na kita pipilitin. Hindi na rin kita abalahin. Hindi na rin kita... Arman, ganito na lang. Sige, papayag na akong manligaw ka sa akin. Tapos, kapag sinagot kita, huwag kang magiging makulit ha. Hindi ikaw ang priority ko, okay? Magiging boyfriend lang kita. Hanggang doon lang. Kailangan ko lang linawin sa'yo yun. Lumapad ang ngiti niya nang sabihin ko yun, Ate Lyra. Pinayagan ko na nga siyang manligaw. Kasi ang totoo, nung nawala siya ng ilang araw, sobra akong nag-alala. Naisip ko na baka may iba na siyang nililigawan o baka sila na nga. Nakaramdam ako ng kurot sa puso ko. Doon ko nalaman na mahal ko pala talaga si Arman. Mahigit 7 buwan po siyang nanligaw sa akin bago ko siya sagutin. Nang maging boyfriend ko po si Arman, nagbago bigla ang buhay ko. Naiba ang routine ko. Parang kinain ko lahat ng mga sinabi ko sa kanya na hindi siya ang aking priority. Ang totoo po niyan, pakiramdam ko, umikot na sa kanya ang aking buhay. Hindi ko pa rin naman nakakalimutan ang aking pamilya. Palagi pa rin ako nagpapadala ng pera sa kanila. Umuuwi rin naman ako doon minsan. Pero ang relasyon po namin ni Arman, lumalim ng lumalim hanggang sa sumasama na po ako sa kanya sa hotel tuwing day off ko. Dahil stay-in po ang trabaho ko, siya po ang nag-adjust, Ate Lyra. Umupa po siya ng room for rent para kapag day off ko, doon ako sa kanya tumutuloy. Palaging ganoon ang ginagawa namin hanggang isang araw, nalaman kong nabuntis po ako. Iyon din ang simula ng pagbabago ni Arman. Nag-iba po ang kanyang pakikitungo sa akin. Naging magagalitin na siya. Madalas po niya akong iniiwasan. Kapag po magkasama kami, hindi siya mapakali. Isang araw, kinumpronta ko na po siya. Bakit ka ba nagkakaganyan? Ang laki na ng pinagbago mo ah. Ito na nga bang sinasabi ko? Ngayong alam mong buntis ako, tatakas ka na? Hindi ako tumatakas, Gina. Hindi. Tingnan mo nga. Iniiwasan mo na ako. Kapag nandito ako sa apartment mo, hindi ka naman mapakali. Madalas kang nasa labas. O kaya umaalis ka at kinabukasan ka na umuuwi. Sabihin mo nga sa akin, sabihin mo kung ayaw mo na.
Kung wala kang balak panagutan ako, maiintindihan ko. Para hindi ako umaasa at hindi ako nakikipagsiksikan. Hindi ko pinagsisiksikan ang sarili ko sa'yo. Ayaw ko rin namang ipagsiksikan ang sarili ko sa'yo, Arman. Mahal kita, Gina. Mahal? Bakit ka nga nagkakaganyan? Hindi ko nga pwedeng sabihin sa'yo. Bakit hindi? Ano bang itinatago mo? May iba ka na ba? Nakabuntis ka ba ng ibang babae? Sabihin mo. Gusto kong malaman para alam ko kung anong gagawin ko. Balisang-balisa siya, Ate Lyra. Ni hindi siya makatingin ng diretso sa akin, kaya lalo akong nagalit. Nagwala na ako. Pero yun ang naging dahilan para matakot ako sa kanya. Bigla niya akong hinarap. Hinawakan niya ako ng mahigpit sa magkabilang braso. Pagtingin ko sa kanya, nakita kong nanlilisik ang mapupulan niyang mata. Nakalabas na rin ang mahaba niyang pangil at tumutulo ang malapot niyang laway. Aswang ako, Gina. Aswang ako. Kaya kita iniiwasan kasi nauulol ako. Naamoy ko ang batang nasa tiyan mo. Mabango. Nakakabaliw. Gusto kong kainin. Pero hindi pwede. Dahil anak ko siya. Kaya umaalis na lang ako. Iniiwasan kita. Para hindi ka mapahamak. Naiintindihan mo ba? Inililigtas ko kayo ng anak natin. Namutla ako at hindi makapagsalita. Nanlambot ang tuhod ko. Pakiramdam ko, tatakasan na ako ng ulirat. Nanginginig akong napaupo sa papag. Hindi ko siya magawang tingnan dahil sa takot. Bakit ngayon mo lang sinabi? Dahil alam kong kasusuklangan mo ako. Isusumpa mo ako. Iiwasan mo ako. Mahal kita, Gina. Sobrang mahal kita. Ayaw kong mawala ka sa akin. Pero umabot na tayo dito. Ngayon, ikaw naman ang tatanungin ko. Kaya mo ba akong tanggapin? Ano? Tanga ka ba? Aswang ka! Paano ako makakatulog ng mahimbing kung ang nasa isip ko, itatali mo ako at kakainin? Ano? Hindi ko yung gagawin sa'yo. Hindi ngayon, pero hanggang kailan? Hindi na po siya nakasagot sa tanong ko, Ate Lyra. Doon na ako umiyak. Ilang araw akong nagpasya kung ano ang dapat gawin. Takot na takot po ako. Mula noon, ako naman ang umiiwas sa kanya. Hindi na ako lumalabas ng bahay ng amo ko. Hindi ko na siya kinakausap. Pinuntahan din ako ni Myra para tanungin dahil siya ang kinukulit ni Arman. Pero wala akong ibinibigay na sagot sa kanya. Hanggang sa tuwing gabi, may naririnig akong may kakaibang huni sa paligid. Paikot-ikot lang ito sa buong bahay at humihinto ito sa tapat ng kwarto naming mga katulong. Nagbiro pa nga ang kasamahan ko na matanda na. Ang sabi niya, ang kakaibang huni raw na yun ay huni ng aswang. Nagtataka sila kung sino raw ang buntis sa aming lahat dahil may umaaligid daw na aswang. 5 po kaming kasambahay doon at ang pinakamatanda sa amin na si Aling Alma ay hindi na pwedeng mabuntis dahil menopause na po siya. Sa amin namang 4, 2 ang may asawa na pero nasa malayo. Ako at si Joyce naman ang may boyfriend. Pero si Joyce at ang boyfriend niya, LDR naman sila. Napatingin silang 4 sa akin. Pinaamin nila ako kung ako daw ba ang buntis. Alam nilang boyfriend ko si Arman.
At alam nila ang ginagawa namin dahil nagkukwento rin naman ako sa kanila. Hindi na ako kumibo, Ate Lyra. Umiyak na lang ako. Ilang araw pa ang nakalipas, nagpasya na akong umuwi sa amin, Ate Lyra. Tinakasan ko si Arman. Pero buwan-buwan ay umuwi si Myra. Nagtataka ako kasi every 5 months lang siya kung umuwi. Pero mula nang umalis ako doon, umuwi na siya once a month. Tuwing umuwi siya, pinupuntahan niya ako at kinukumusta. Gina, heto oh. Pinabibigay ni Arman. Palagi kanyang kinukumusta. Iniabot niya sa akin ang puting sobre. Ano to? Para saan to? Bakit niya ako binibigyan ng pera, Myra? Sabi niya, hindi siya papalya sa pagbibigay ng sustento sa inyong mag-ina. Ang totoo niyan, siyang nag-utos sa akin yan. Nakiusap siya na buwan-buwan ako umuwi para ibigay sa iyo to. Yung sustento niya sa inyo. Kung alam mo lang, doble ang pagpupursige niya. Pati ang gabi ginagawa niyang araw. Nagtatrabaho siya ng gusto kasi sabi niya, kahit malayo kayo sa kanya, responsibilidad niya kayo. Hindi raw niya kayo pababayaan. Gina, matanong ko lang. Sobrang bait at sobrang sipag ni Arman. Bakit mo pa siya tinakasan? Wala. Sabihin mo sa kanya, tigilan na niya ang pagpapadala ng pera. Kalimutan niya na ako. Sabihin mo sa kanya, hindi na ako babalik. Hindi ko na siya babalikan. Huwag na niya kaming hanapin. Hindi ko maintindihan. Ang labo ninyong dalawa. Alam mo, minsan, nasabi ko sa kanya, kung gusto niya, dadalhin ko siya dito para mag-usap kayo. Mag-ayos kayo, Gina. Magkakaanak na kayo. Gusto mo maglumaki ang bata na walang ama? Hindi. Huwag na huwag mong gagawin yan, Myra. Mas mabuti pang sabihin mo sa kanya na matay na ang anak niya. Sabihin mo na kunan ako para wala na siyang dahilan para hanapin ako. Gaga ka ba? Pinagdadamot mo ang anak niya? Wala namang ginagawang masama sa iyo ang tao Hindi ko siya gusto. Anak lang talaga ang gusto ko sa kanya. At ngayon na nakuha ko na, hindi ko na siya kailangan. Malakas na sampal lang sinagot sa akin ni Myra, Ate Lyra. Hindi ko siya masisisi kung bakit niya nagawa yon. Hindi ko kasi masabi sa kanya o kahit sa sarili kong pamilya, hindi ko masabi ang totoo. Sino ang maniniwala sa akin? Binalot na rin ako ng takot. May mga gabing binabangungot ako. Nakikita ko sa aking panaginip na kinakain ng aswang ang anak ko. Pero aaminin ko po na kahit nalaman kong aswang si Arman, hindi pa rin nawala ang pagmamahal ko sa kanya. Pero nandoon pa rin ang takot ko. Nang 3 taon na po ang anak ko, nagpasya akong umalis sa amin. Isinama ko ang aking anak papunta sa Rizal. Itinakas ko po siya. Kasi hanggat nasa amin po ako, hindi mawawala ng balita si Arman tungkol sa amin dalawa. May mga gabing pakiramdam ko po, nasa paligid lang siya. Dahil naririnig ko pa rin ang kakaibang huni ng hayop. Kagaya nung nandun pa ako sa pinagtatrabahuhan ko sa Laguna. Pakiramdam ko ay pinupuntahan pa rin kami ni Arman ng lihim. Nagmamatsyag lang siya. Alam kong sabik din siyang makita ang kanyang anak, pero natatakot akong baka kunin niya sa akin ang anak ko. Baka gawin din niya itong aswang kagaya niya.
Kaya umalis kami at nagpakalayo-layo. Hindi po ako nagpaalam sa magulang ko dahil ayaw kong may makarating pang balita kay Arman tungkol sa amin ng anak ko. Naghanap ako ng trabaho sa Rizal. Namasukan uli ako bilang kasambahay doon. Maswerte at may tumanggap sa akin at pumayag na isama ko ang aking anak. Ilang taon din ako sa trabahong yon. Naging maingat ako at mailap sa mga tao. Para akong nagtatago at ayaw kong makipag-usap sa mga lalaki. Iwas na iwas ako sa kanila na baka makita ko si Arman at magalit siya sa akin dahil inalayo ko sa kanya ang aking anak. Natatakot akong kunin niya sa akin ang bata. Nawala lang po ang takot ko nang makakilala na ako ng isang lalaki na muling nagpatibok ng aking puso. Na makapag-asawa na po ako uli, doon lang ako nakaramdam ng kapayapaan. Naisip ko na ligtas na kami ng anak ko dahil may lalaki nang magtatanggol sa amin. Tanggap po ng asawa ko ang aking anak at mas close pa nga po silang dalawa. Kahit lumayo po ako sa amin, hindi pa rin ako tumigil sa pagsuporta sa mga kapatid kong nag-aaral. Nagpapadala pa rin po ako ng pera para sa kanila, pero hindi na nga lang po ako nagsasabi kung nasaan po kami nakatira. Isang araw, pumasyal po kami sa Isabela dahil sa kagustuhan ng asawa ko na makilala ang aking pamilya. Dinala ko po siya sa amin para ipakilala ng formal sa aking magulang. Habang nakikipagbanding po kami sa kanila, may napansin ako sa di kalayuan. Ewan ko ba pero ang lakas ng kutob ko na tumingin sa may puno ng mangga. Parang may nagsasabi sa akin na kailangan kong tumingin doon. Nang lumingon po ako, nakita ko si Arman. Nakatingin siya sa amin. Nakatingin siya sa anak namin. Nagtama po ang paningin namin, Ate Lyra. Pero nung araw po na yon, hindi ako nakaramdam ng takot sa kanya. Hindi ko nakitaan ng panganib ang itsura niya. Kalmado lang siyang nakamasid. Ngumiti po siya sa akin na para bang nagsasabi na ayos na. Masaya na siya kasi masaya na kami. Hindi rin po siya nagtagal doon. Umalis siya at mula po noon, hindi na siya nagparamdam o nagpakita pa. Hanggang ngayon po, Ate Lyra, nagpapasalamat po ako kasi tuluyan nang hindi nagparamdam si Arman. Tuluyan nang nawala ang takot ko na baka isang araw dumating siya at magpakilala sa aking anak. Kasi nung huli ko siyang makita, naramdaman ko sa ngiti niya na hindi na niya kami gagambalain pa. Ate Lyra, puro codings lang po ang ginamit kong pangalan namin sa pagsulat ng kwentong ito. Pero kung sakali mang nakikinig si Arman, kahit iba na ang pangalan dito, alam kong maaalala mo pa rin ang kwentong to. Makikilala mo ako. Makikilala mo ang kwento natin. Hayaan mong dito ko sabihin ang mga gusto kong sabihin sa iyo noon na hindi ko na nasabi. Sorry. Sorry kasi tinakasan kita dahil sa takot ko sa kabila ng tapat mong pagmamahal sa akin. Alam ko naman na naiintindihan mo yon. Alam kong nasaktan ka. Ako rin naman. Sorry kung itinago ko sa iyo ang anak natin. Sorry kung hindi kita naipakilala sa kanya. Hindi ko sinabi sa kanya ang lahat. Sinabi ko sa kanya na matagal ka ng patay. Para hindi ka na niya hanapin. Iniba ko rin ang pangalan mo noong nagtanong ang anak natin. Para hindi ka na niya makita. Kung sakali man na mag-cross ang landas ninyong dalawa, pwede bang kagaya ng dati, tingnan mo lang siya mula sa malayo? Huwag ka nang lumapit. Hayaan mo na siya. Salamat sa lahat ng sakripisyo mo. Salamat at hindi mo kami hinanap kahit alam kong kaya mong gawin yon.
Salamat at hinayaan mo lang ako na gawin ang lahat ng pasya ko noon. Wala na akong masasabi pa kung hindi ang patawad at salamat sa lahat. Masaya na kami ngayon. Sana masaya ka na rin kung ano man ang buhay mo ngayon. Kung nasaan ka man at kung sino man ang kasama mo, hinangad ko rin naman na magkaroon ka ng makakasama sa buhay na kaya kang tanggapin kung ano ka. Magiging proud ako sa kanya kasi ako, hindi ko talaga kaya. Sorry uli. Hanggang doon lang talaga ang kwento ng buhay natin. Salamat. Ate Lyra, marami pong salamat sa pagbasa ng liham kong ito. Naway marami pang magpadala ng kwento sa inyo. More power po sa inyong channel. Sa mga nagnanais na magpadala po ng liham, mag-iwan lamang po kayo ng mensahe sa ating Facebook page na Lyra. Same name lang po ng ating channel. Pa-subscribe naman po sa mga magiliw nating tagapakinig. Comment lang po kayo sa mga gustong magpa-shoutout. Pwede rin po kayong mag-iwan ng comment kung may gusto kayong sabihin sa ating letter sender. Nagbabasa po siya sa ating comment section. Hanggang sa muli po mga kabunsuan. Ako po ang inyong Ate Ra at maraming salamat po sa inyong pakikinig.